ang mapait na sinapit ni Sukuna sa Black Flash ni Gojo at ang adaptation ni Mahoraga sa Infinity ni Gojo ay mangyayari na. So lumabas na nga ang full chapter 232 kaya masasaksihan natin ang napakatinding laban na magaganap sa pagitan ni Gojo at Sukuna. At mayroon tayong bagong malalaman patungkol sa adaptation ni Mahoraga sa Infinity ni Gojo. Ang lahat ng yan ay ating pag-uusapan sa chapter na ito mga Lods. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel dahil magsisimula na tayo mga Lods. Sa huling chapter, nalaman natin na 3 spin na lang maa-adapt na ni Mahoraga ang Infinity ni Gojo. Kung kaya sinabi ni Gojo sa huling chapter, bago daw mangyari ang adaptation ni Mahoraga sa Infinity ay mapapatay na niya si Sukuna. Kaya sa pagsisimula ng chapter ay makikitang napaatras na naman si Sukuna at kaagad naman itong hinabol ni Gojo. Subalit bigla ngang nag-spin ang will ni Mahoraga at makikitang parang napangiti dito si Sukuna. Kaya nagulat si Yuji at sinabing nag-spin na naman ang will ni Mahoraga. Sinabi naman ni Kusakabe na 2 spin na lang ay maa-adapt na ni Mahoraga ang Infinity ni Gojo at hindi ang Limitless mismo na siyang curse technique ni Gojo. Which mean kapag i-adapt ni Mahoraga ang Limitless ay nangangailangan ito ng maraming spin, which is natakol nga ito sa huling chapter dahil sa loob ng Limitless curse technique ni Gojo ay mayroon itong 2 neutral form. Ito nga ay ang Blue at ang Infinity. At since yung Blue ang palaging ginagamit ni Gojo sa pakikipaglaban kay Sukuna, at the same time ay naa-adapt ni Mahoraga ang Infinity ni Gojo, which is ito yung dahilan sa pagiging untouchable ni Gojo. Kung kaya kapag ma-adapt ni Mahoraga ang Infinity ay madali na lang para sa kanya na talunin si Gojo kahit gagamit pa ito ng Blue at Red, at madali na lang para sa kanya na ma-adapt ang iba pang curse technique. Habang umiiwas si Sukuna sa ginawang pag-atake ni Gojo, dito nga ay ginamit ni Gojo ang kanyang Lapse Blue upang ibato kay Sukuna. Kaya makikitang nawasak nga ang 2 poste na nadaanan ng Blue ni Gojo at agad naman itong iniwasan ni Sukuna. Sa pag-iwas nga ni Sukuna ay nakaabang pala si Gojo sa kabilang poste na nilipatan niya, at dito nga ay parang gumawa si Gojo ng kakaibang version ng Lapse Blue dahil gumawa siya ng maraming blue at nakapalibot ngayon kay Sukuna upang i-corner at durugin ito. Kaagad na iwasan ni Sukuna ang napakaraming Lapse Blue na humahabol sa kanya at makikitang lahat nga ng nadadaanan nito ay naglalaho dahil ang Blue mga Lods ay parang isang maliit na black hole na nag-a-attract sa lahat ng bagay. Hindi nga inasahan ni Sukuna na parang ginawa lang palang decoy ang Lapse Blue upang i-corner siya dahil mabilis nakalipat ng posisyon si Gojo sa kanyang likuran at bigla nga siyang inatake ng Siko at kaagad naman niya itong nasalo upang hindi tumama sa kanyang ulo. Subalit hindi naman niya naiwasan ang sipa ni Gojo kung kaya tumilapon si Sukuna. Sa sobrang lakas ng sipa ni Gojo ay hindi nga namalaya ni Sukuna na may Lapse Blue pala na paparating sa kanyang likuran at dumaplis nga ito sa kanyang katawan. Maya-maya pa ay napangiti nga dito si Sukuna mga Lods dahil umikot na naman ang gulong ni Mahoraga. Kung kaya gulat na gulat nga itong si Kirara sa pangatlong ikot at nagpasabi nga itong si Hakari na isang ikot na lang daw ay maa-adapt na ni Mahoraga ang Infinity ni Gojo. At heto na nga mga Lods, Asta Katana Design, 6i Gojo, Ryumin Sukuna, bestseller sa TikTok Shop at Shopee. Naka DTF printing yan mga Lods kaya napakatingkad ng kulay at matibay ang t-shirt natin. Makapal dahil 200 GSM yan mga Lods. T-shirt pa lang, quality guarantee na kaagad. Yung link nasa description. Napatanong naman dito si Yuji kung nangangailangan ba ng oras o experience bago ma-adapt ni Mahoraga ang pag-atake. Napaisip ng saglit si Kusakabe sa tanong ni Yuji at sinabing ang ibig ba daw sabihin ni Yuji na una, pagkatapos ng isang atake ni Gojo ay nangangailangan ba ito ng oras o proseso bago ito ma-adapt, o ang pangalawa kung saan nangangailangan muna ng ilang beses na pag-atake bago ito ma-adapt ni Mahoraga. Well, sa tingin daw niya ay hindi talaga niya alam kung saan sa dalawa.
kung nagbabase ba talaga ito sa time o experience bago ma-adapt ni Mahoraga. Dahil considering wala namang ibang ginamit si Gojo kundi Lapis Blue lamang, kaya hindi talaga niya alam kung alin sa dalawa. Sinabi naman ni Hajime na posibleng nasa dalawa ang option na yan ang adaptation ni Mahoraga. Pagkatapos ay makikitang bagsak nga dito si Sukuna dahil sa lakas ng sipa ni Gojo, at si Gojo naman ay sinusundan pa rin si Sukuna. Sinabi ni Gojo dito sa kanyang isipan na bibigyan daw niya ng malaimpernong pag-atake itong si Sukuna. At nang nakatayo na si Sukuna ay kanyang sinabi na na-convince na daw niya na palaging blue ang kanyang ginagamit, at sa pagkakataon na ito ay sisiguraduhin niya na hindi na makapag-react si Sukuna sa susunod niyang atake. Maya-maya pa, habang nagtatago si Sukuna sa malaking poste, ay sinorpresa nga ni Gojo si Sukuna ng isang curse technique Reversal Red. At alam naman natin na yung Reversal Red ay isa itong kabaliktaran ng blue. Kaya sinabi niya kanina na hindi talaga makapag-react pa itong si Sukuna dahil kung nasasanay siyang iwasan ang blue, marahil mahihirapan talaga siyang maiwasan ng red with a surprise attack. At ang Reversal Red ay times 2 na mapinsala kaysa sa blue. Dito nga ay napansin ni Gojo na nag-iba na naman ang kulay ng gulong ni Mahoraga, at ito nga yung sign kapag gagamitin na ni Sukuna ang kanyang domain amplification upang ma-minimize ang damage na natatanggap niya. Pinakawalan ni Gojo ang kanyang Reversal Red sa harap mismo ni Sukuna, at walang nagawa si Sukuna kundi i-cover up ang kanyang sarili gamit ang domain amplification. Nang nakita ni Gojo si Sukuna na hindi talaga ito nagkaroon ng matinding damage, ay parang nanghihinayang si Gojo sa kanyang atake dahil sa paggamit ni Sukuna ng domain amplification. At inaasahan niya talaga na ganito ang mangyayari, na kayang ma-neutralize ng domain amplification ang mababang output ng Limitless. Subalit hindi talaga ma-fully neutralize ni Sukuna ang lakas ng blow at red, kung kaya nakakapagbigay pa rin ito ng damage kay Sukuna. Ang kaya niya lang gawin ay ma-minimize ang damage output nito. Dito nga ay napasabi si Higuruma na nagkamali daw ng kalkula si Gojo sa pagkakataon na ito. Tugon naman ni Yuji kung na-adapt na naman ba ni Mahoraga ang ataking ginawa kanina ni Gojo. Pagkatapos nga niyan ay parang nagpalit ng posisyon at naghanda na naman itong si Gojo. Habang si Sukuna ay sinabing napakahina daw ng galawan ni Gojo dahil madali lang daw para sa kanya na basahin ang pag-atake ni Gojo. Pagkatapos ay sinabi ni Gojo kay Sukuna, alam mo ba yung red kanina ay hindi pa sumasabog? Kaya laking gulat ni Sukuna dahil yung curse technique Reversal Red ay biglang tumama sa kanyang likuran, at makikitang sapul na sapul talaga dito si Sukuna mga lods sa ginawang strategy ni Gojo. Dahil yung red kanina ay isa lang palang decoy upang maging kampante itong si Sukuna, at pinaikot pala ito ni Gojo sa buong building upang bumalik at tumama sa likod ni Sukuna. Kaya pala napansin natin kanina na lumipat ng posisyon si Gojo upang hindi mamalaya ni Sukuna ang pagbalik ng red. Kaya dito nga ay naramdaman ni Sukuna ang napakatinding atake galing sa likod na hindi gumagamit ng domain amplification, at ang Reversal Red ay nag-repeal sa lahat ng bagay at 2 times na mapinsala kaysa sa blue. Habang iniinda ni Sukuna ang Reversal Red sa kanyang likuran, si Gojo ay naghanda ng isang nakakagimbal na suntok, at alam naman natin kung gaano kalakas ang suntok ni Gojo dahil napag-usapan nito sa huling chapter na habang binabalutan ni Gojo ang kanyang kamao ng cursed energy ay sinasabayan niya ito ng Lapis Blue. At heto na nga mga lods, isang black flash ang tumama sa sikmura ni Sukuna na parang bumaon talaga ang buong kamao ni Gojo doon sa loob ng katawan ni Sukuna mga lods. Dahil sobrang lakas ng reinforcement na naganap dahil nag-collide nga dito yung repulsive force ng red at ang suntok ni Gojo na may kasamang blue gamit ang black flash. Kaya napakapait ng sinapit ni Sukuna dito mga lods, kung kaya lahat sila ay napadilat talaga ang mata nang nakita ang napaka-destructive na suntok ni Gojo na may black flash. Habang si Yuji ay nalaman niya na black flash ang ginamit ni Gojo dahil ito yung unang itinuro sa kanya ni Gojo na hanggang ngayon ay dito siya magaling sa paggamit ng black flash. Makikitang si Sukuna ay namumuti talaga yung mata at yung apat talaga na mata ni Sukuna mga lods na parang na-pass out sa sobrang lakas ng suntok ni Gojo. Habang nakatayo itong si Sukuna na tumutulo ang dugo sa kanyang bibig, ang will ni Mahoraga ay unti-unting nahuhulog sa sahig dahil hinimatay na nga itong si Sukuna.
At nang nasa sahig na nga ito, ay bigla ngang umikot ang gulong ni Mahoraga mga lods, which mean na na-fully adapt na ni Mahoraga ang Infinity ni Gojo. Kaya gulat na gulat nga itong si Gojo dahil may biglang nag-appear na isang shadow sa kinatatayuan niya na parang hinihila si Gojo paibaba sa loob ng shadow kaya nawalan siya ng balanse. Pagkatapos ay unti-unting lumabas si Mahoraga mga lods sa harap ni Gojo. Kaya napasigaw nga dito sina Yuji at Yuta, "Sensei!" Habang si Gojo ay napadilat ang mata sa paglabas ni Mahoraga at bigla nga itong nag-unleash ng slash na makikitang tumama talaga ito sa katawan ni Gojo dahil na-adapt na ni Mahoraga ang kanyang Infinity. At dito nga ay kakaiba ang naramdaman ni Gojo dahil nagtagumpay si Sukuna na mapa-adapt ni Mahoraga ang Infinity na kahit nagawa niya itong mabigyan ng final blow. Sa chapter na ito ay nalaman nga natin kung bakit na-adapt ni Mahoraga ang Infinity kahit blue lang ang ginagamit ni Gojo. Dahil sa unang panel, hindi nga ipinakita kung ano ang tumama kay Sukuna sa pangalawang pag-ikot, subalit sa pangatlong pag-ikot naman ay nakita natin na umikot nga yung gulong ni Mahoraga nang dumaplis ang blue ni Gojo sa katawan ni